Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin pong peace talks na I don't know kung ginaganap na po ito diyan po sa Norway, Oslo. No, kasi may mga personalidad po dito na mga nagsalita at mukhang nakahanap ng isa pang kakampi, si Sara Tammy Duterte. At ganun din po, may pahayag ang Senate President at si AFP Chief at may isang congressman na pinakcheck si Sara Tammy Duterte. So bago po tayo magsimula ng ating opinion at reaction, i-flex ko po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga likers at nagsishare ng ating videos. May God bless you all. At ipiplex na rin po natin si Miss Carclea. Siya po ay nagla-livestream, no? Nagbibigay ng kanyang komento at reaction sa mga nagaganap sa ating bansa, lalo na sa mundo ng politika, entertainment at kung ano-ano pa. Huwag nyo lang siyang pakakantahin. From Sunday to Friday, 7:30 p.m. Pacific Standard Time, US time po yan. Just check your local time kung nasaan naman po kayo. At ganun din po, isa pa, si Munting Tinig. Hindi ko po alam kung anong oras siya nagla-live sa Pilipinas eh. No? Philippine time naman po siya. No? Check nyo na lang yung local time nyo. Kung gusto nyo po kayong mga DDS, gusto nyo marinig ang kanyang take sa inyong puon ng mga Duterte at makarinig kayo ng mga maaanghang meron po siyang party list, baka gusto nyong maki-join, no? Binubuo po nila ang kanilang party list. So, Munting Tinig, check nyo po, no? Lalo na sa mga DDS shot. Sa mga kulto ni Digong. Okay, magsimula na po tayo. Sabi ko sa inyo, si Tammy Duterte nakakita po ng kakampi. May isa pang kumampi. Kasi dati, sabi ni AFP Chief, no, may report po niyan sa GMA News, yung latest vlog natin, yung huling vlog natin, na merong mga sundalo na pumapanig sa kanyang pahayag na no agreement with the devil. No, yun daw pong pakikipistok ng gobyernong ito sa mga teroristang grupong CPP-MPA is an agreement with the devil. Hindi po diyan pumapayag si Tammy Duterte. Ha? Mga sundalo daw po ayaw nila kasi disappointing. Ayun ang sabi ni Browner kasi mababasa niya sa messaging app nung mga sundalo. Kasi nga naman, may punto naman ng mga sundalo kasi based on their experience, itong mga teroristang grupong CPP, MPA, NDF ay mga sinungaling at mga traidor. Habang nag-uusap, yung mga leader nila at leader ng bansa, sila po ay pumapatay. Meaning, itong National Democratic Front ay mga traidor. Hindi nila control ang MPA. Para pong self-serving lang. At nangangamba rin yung mga sundalo na yung mga hinuli nilang mga kadres, mga pinuno ng MPA o miyembro ng MPA ay palalayain. Pero, ang sabi nga po ni OPA Pro Secretary Galvez, Anyo at DND Chief, walang preconditions, walang palalayain political prisoners, base na rin doon sa mga exclusion ng mga proclamation numbers 473, 404, 405, 406 na amnestiya. Hindi po ito blanket amnesty. When you talk blanket amnesty, it doesn't have any exclusions. Wala. Kung ano man yung nagawa mong krimen, whether severe or not, amnestiya ka. Hindi po ganun. Kung babasahin nyo yung mga proclamations na yun, there are exclusions. Pero nangangamba pa rin itong mga nasa ibang mga military. No? Pero mamaya, babasahin natin yung pahayag na naman ni AFP Chief Browner. Pero dito muna tayo sa beshi-beshi ni Tammy Duterte. Sino po yan? Ayan Jaime Marcos sides with VP Sara, goes against peace talks with Reds. Di ba? May magkaibigan sila Di ba nga? One loyal, true friend is worthy than
10,000 relatives. Ayan, ganyan po tumindig si Amy Marcos. No, bakit ganun siya? Pumapayag kay sumaside siya kay Sara, hindi doon sa kanyang kapatid. Kaibigan niya yan eh. Mas mahalaga sa kanya ang kaibigan niya kaysa sa kapatid. Walang kapatid-kapatid pagdating sa politika. Pero may mga kaibigan. Ayan yon. Di ba? Saka sibling rivalry yan. Tingnan nyo sa mga anak nyo. Kung meron kayong anak na mahigit sa 2, tingnan nyo. Sino, kunwari 3, sino ang palagi nag-aaway dyan? Either yung panganay at yung pangalawa o yung pangalawa at yung bunso mag-aaway. Pero ang bunso sa kapanganay magkakampi. Kaya kawawa po si Bongbong Marcos. Kasi yung ate niya, imbis na suportahan siya, sinusuportahan pa yung BP, nakaibigan ng ate niya. Di po ba? So, sino susuporta sa ating Pangulo? Tayo na lang ng mga sambayanang Pilipino. Kasi si Amy Marcos, no, disgruntled yan. Naiinggit sa kanyang kapatid. Tingnan nyo pati yung pagpirma ni Ninong PBBM doon sa Agrarian Reform Beneficiaries, yung pamimigay na ng mga lupa. Bitter pa rin siya. Kunwari, yung ngiti niya. Ngiting demonya. Pasensya naman sa mga supporter ni Amy Marcos. Imbis na kampihan niya yung kanyang kapatid, suportahan niya, family support, walang pamilyang support na makukuha kay Amy Marcos kasi sa aking opinion, she despised them. Di po ba kasi dapat siya ang tatakbong presidente? Kaso sabi ng nanay niya, wag, si Bongbong muna. O, ayan kumampi po siya kay BP Sara. Ang saya siguro ni Sara Tammy Duterte, no? Kakampi niya talaga, hindi siya iiwan ni Amy Marcos. Pwede ko nang iwan ng pamilya ko, pero ang mga Duterte hindi, no? Yan, ganyan po siya. Ina-idolize niya ang mga Duterte. Yan, malaking-malaki po ang kanyang pagkakautang na loob sa mga Dutertes. Yan po, ganyan po ang tunay na kaibigan. Parang aso lang. Di ba? Man's best friend. Ganun po si Amy Marcos. Ayan. Senator Amy Marcos sided with Vice President Sara Duterte on the hot topic of peace negotiations with the NDF. The presidential sister agreed with the Vice President objection to President Marcos' decision to resume the peace talks with the communist group. In an interview on Wednesday, December 6, Senator Marcos was asked if she agreed with Duterte's appeal to the President to consider halting peace negotiations with the F, to which she replied with a simple yes. Meaning, sumaside siya kay Sara, umaapila na ihinto ang peace process o yung peace talks. Bakit daw? That's the short answer. I'll give you a statement when I'm ready. Boy, nandiyan ka na eh. Sumagot ka na ng yes eh. Di ba? Sumagot ka na ng affirmative pero saka lang maglalabas ng ng statement. Di po ba? Kasi po, ang sabi dito, medyo nalilito na rin ako sa peace talks na yan. Pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni, nagsaad na kahit may peace talks, ay mananatili pa rin ang mithiin nila. Ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan. Ayun naman pala eh. So ibig sabihin, may binitawang salita si Halandoni na pa rin sila, combatant pa rin. May punto naman. Bakit pa itutuloy ang peace talks? Ang goal pala nila peace talks siguro para magpalakas. Di ba? Di ba nakita yan ng gobyerno? Ninong Bongbong, hindi mo ba nakita yan? Ba't alam ng ate mo yan? Hindi mo ba alam yan? Anong intelligence mo na wala sa intelligence ni Amy Marcos? Kasi sabi ni Halandoni, siya po yung leader ng NDF, maski na daw may peace talks, ganun pa rin. Pababagsakin pa rin namin ang gobyerno. O baka naman iba yung nakuhang intelligence ni Ninong PBBM. Ano ba talaga? Pero sa akin, kung ano po ang desisyon ni Ninong PBBM, doon po ako. No, eto, apila lang kayong diyan, besi-besi. Alam namang besi-besi kayo eh. Kailan ba kinontra ni Amy Marcos si Sara? No? Wala. Libre mo 'yon, no? Talagang parang si Amy Marcos at Chay.
Dakilang alalay ni VP Sara Tammy Duterte, si Amy Marcos. Magagalit yung kanyang boss pag hindi siya sumunod. Siya yung man's best friend. Pasensya naman sa mga Amy Marcos supporter ha. Hindi ko pa po nakitaan na umagree itong si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Pati yung sa bilangguan, nakita nyo yun, yung mga pagpaparelease ng mga bilanggo noon. Kinontra niya rin. Bakit daw ang tagal-tagal, ganito? Putang ina, pati ba naman yung problema ng kapatid mo? Marami pong bureaucracyang dinadaanan niya. Naaasar na nga rin ang kapatid mo dyan dahil sa bureaucratic. Sinabi rin ni Katapang, bureaucratic. Tapos ang parang padinig niya nababagalan siya. Pati yung taga-tahol niya na si Daryl Yap, binatikos po ang Pangulong Bongbong Marcos doon. Grabe. Kaya itong si Amy Marcos mukhang bitter na bitter po talaga sa ating Pangulo. Tapos sasabihin niya, pwede namang pa rin magkaalyansa kayo pero hindi naman masama sumalungat. Sumalungat ka kung mali na talaga yung ginagawa, 'di ba? Dito hindi pa natin nakikita No? Kung ganyan ang ni Halandoni, i-present mo sa kapatid mo. Oy, ading, ito sinabi ni Halandoni, tas makikipag-peace process ka. Maski na may peace talks, pababagsakin pa rin nila ang gobyerno mo. Anong gagawin mo? Are you gonna be sleeping with enemy? Maglulumahod ka na lang? Ganon sana. Kayong dalawa ni Tammy, dapat kinausap nyo ng masinsinan si Bongbong Marcos. Hindi na kayo naglalabas ng ganitong statement na paghahalata po kayo na kayo ay parte na ng destabilisasyon. Diba? Kapatid mo sinisiraan ka? Ano nun? Ibig sabihin, merong gusot sa pamilya nyo na paghahalata ka, Amy Marcos. Diba? Imbis na tulungan niya, suportahan niya ang kapatid niya, hindi, yung pangkaibigan na lang ang susuportahan. Ganon siguro tong mga to, na paghahalata tuloy kayo Di po ba, mga kababayan? Ako kung ano po ang maging desisyon dyan ni Ninong PBBM, doon po ako. Kasi marami po ang sumusuporta. Gusto rin po ng kapayapaan, matigil na ang patayan between Pilipino at Pilipino. Ngayon, kung talagang gago sila, di tuloy, di po ba? Why not give it a chance? Di ba? Yung amo mo nga di ba? Yung matandang Duterte, nagbigay din ng amnesty, nag-peace talks, yun nga lang, nag-fall down. Bakit di natin gawin yung ganun ulit? Ang problema kasi dito sa peace talks na itong mga kababayan, bakit ginagawa yan dyan sa Norway, Oslo? Bakit tayo, ito lang ang sa akin bakit tayo umoo sa kagustuhan nitong mga gago na itong mga NDF na ito? Sila na nga nanghihingi ng peace talks, bakit hindi sa Pilipinas gawin? Nandoon yung armed group ninyo Doon kayo gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, tapos diyan kayo sa Oslo, Norway, dahil merong neutrality. Gago ang bansang Oslo. Mga FU kayo diyan sa Norway, Oslo. Mukhang kinokonsinti nyo pa yung grupo, you are, anong tawag doon sa English? Hindi ko ma-English kasi para maintindihan itong mga hinayupak ng mga Norwegian na ito Yung bansa ninyo, your country is cuddling with a group of Filipino terrorists. And then you said you're a neutral country? No? I don't believe that. Kayong mga mother fakers na nandyan sa Norway. Diba? Kung ako po dyan, sa Philippine government, ba't ako pupunta dyan sa Norway, Oslo? Hindi naman dyan nagaganap ang kalokohan ninyo. Maski na neutral country yan, walang pakialam. Walang mediator. Mediator daw ang Norway, Oslo, pero puro pabor sa NDF? Hindi pwede. Kaya ayaw ni ni man's best friend, saka si Tammy. Ayaw nilang dalawa. Beshi-beshi yan They're kissing their asses together. Diba kung ano yung sinabi ng isa, it is a reflection mirror. Si Amy Marcos salamin ni VP Sara Duterte tamilmil. Yan yun. Pero mukhang may punto po Pero let's give peace a chance. Pero wag dun sa Oslo. Wag dyan sa Norway. Doon sa bansang Pilipinas kayo mag-usap para magbigay kayo ng provision sa mga NDF. This time, the government should take the lead. Hindi yung NDF ang magti-take ng lead. Ano kayo? Sunod-sunuran kayo sa terorista? Nong PBBM? Ito, kakampihan natin tong dalawang biats na to,
Bakit sa Norway gagawin niyang peace talks na yan? Bakit kinakailangan pang merong neutral country na mediator na gagawa ng mga kung anong pag-uusap? Doon kayo sa Pilipinas. Para at least ang gobyernong ito ang siyang magtitake ng lead. Walang mga precursors, walang preconditions. Dapat ang gobyerno ang masunod kasi sila ang nanghihingi. Kung ayaw nila, tuloy ang labanan. Ganun lang yan. Hanggang mapulbo sila. Tapos, kasuhan nyo yang sila Halandoni. Ganun lang yan. Treason. Di po ba? O, kasi, andiyan sila sa Oslo, lugar nila yan. Di sila pwedeng anuhan dyan. O, di okay lang. Ibig sabihin, okay lang. Yung bansang Norway, okay lang na magtanggap sila ng mga taong, mga terorista na nagkokuman, na gumawa ng kabalbalan sa ating bansa. Di po ba? Mga mamayang Pilipino ang nagsasaper. Walang pakialam yung bansang Norway na yan? Di po ba? Bakit dyan? Sa Pilipinas, kung matapang si Halandoni, doon kayo sa Pilipinas. Kung matapang yung asawa ni Joma, si Dilima, yung kapatid ni Dilima, doon kayo sa Pilipinas. Huwag kayong magtago sa saya ng mga Norwegians. Ang ina nyo, kakasawa na kayo. Dapat isama na rin kayo pagkain ng bulati. Kakaasar kayo. Siguro yun ang take ng dalawang biats. No? Si Man's best friend saka si Tommy. Yun lang po. O punta naman tayo dito kay Subiri, mga kababayan. Ano ang sabi ni Subiri dyan sa peace talks na yan? Subiri on board with NDFP peace talks but cautions government not to be pulled. O tama tayo sa sinasabi natin. Itong mga anong tawag yan? Yung ating government na pupunta dyan, huwag kayong paggagago. Huwag niyong tanggapin yung kanilang mga sasabihin na magiging disadvantage ang gobyerno. Wala dapat silang sasabihin na ganito. Hindi. Ang sabihin nyo, pasukuin nyo sila. Lay down your arms. Bibigyan namin sila ng kabuhayan. Ibabalik namin sila sa lipunan. Pero wala nang iba. Yun lang. Pati kayo sumuko. Kung gusto nyong mag-avail ng amnesty o mag-avail kayo doon sa mga proclamations 401 to 406. Pero, sundin nyo yung mga exclusion. Ganun lang. Yun lang yung bigay ng gobyerno. Kasi itong mga gunggong na ito, no, imimilk po nila yan. Para lang sila makaligtas sa kanilang mga crimes. Nakakasar, ba mga kababayan? O, tama si Subiri. Huwag kayong pagago. Huwag kayong pauto. Ano ang sabi ni DND Chief? Walang ceasefire. Tama. Kasi kasama ang peace talks, hihingi sila ng ceasefire? No! Diba? Kaya nga naputol yan eh. Dahil yung si Duterte, tinanggal niya. Dahil nagpi-peace talks, pumapatay ng sundalo, sibilyan, nangingidnap. O, ano kabuluhan ng peace talks? Diba? Wala. Be always on alert sa ating mga uniform personnel. Isipin nyo, walang nagaganap na peace talks. Ganun lang yan. Senate President Juan Miguel Zubiri said he supports the ongoing peace talks between the government and the National Democratic Front of the Philippines, but added a note of caution. Quote, well, you know, you're talking to the guy who offered the political solution for the MILF to long-lasting and just peace in Mindanao. So any political move that will end any conflict within the Philippines, I am in favor of. Ayun po ang sabi niya, tama. Ano? Subiri issued the reaction to the Vice President Sara Duterte's remarks that the government joint statement with the NDFP was an agreement with the devil. The senator from Bukidnon said it is not possible for the country to prosper without peace. Ayaw naman ni Duterte yun. Ang gusto niya, ito lang nakikita ko dito kay Tommy Duterte. Ha? Sumuko sila, managot sila sa batas. Pagdusahan nila yung kasalanan nila. Better yet, kainin ng bulate. Yun lang yan. Quote, so we welcome that. We welcome that from the President Marcos. We welcome that from the government. Basta wag lang tayong paloloko. Yung siguro yung sinasabi ni BP Sara, wag tayong magpaloko. Dapat ibaba nila yung kanilang arms struggle o itigil yung kanilang arms struggle. Then we can talk as long as they put down their arms. Correct. Di po ba? O pero sinugar coat ni
Migsubiri yung sinabi ni BP Sara, no? Huwag daw tayong paluloko. So ibig sabihin pala yung agreement with the devil, huwag paluloko, 'di ba? Sugar coating. 'Yun ang tawag doon. 'Di ba? Para lang mailayo yung galit ng ibang tao kay Sara Tammy Duterte. Okay? O eto pa mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo, nagsalita yung AFP Chief of Staff na merong mga sundalo na pumapanig kay Sara Tammy Duterte. O ito po ngayon ang sabi niya, mukhang tong si Browner minsan ano to nawawala sa of course mga kababayan. O ito, President Marcos has full backing of AFP. Are you sure? Browner, are you sure? Full backing daw. Mamaya yan, no? Mayroon na nagmamarcha na naman sa Makati. Meron nang magkukudita. May lumilipad ng tora-tora na naman dyan. Di po ba? President Ferdinand Marcos Jr. has the full backing of the AFP. Ayan po ang sabi ni Browner. Browner made the assurance on Wednesday, a day after he was quoted, saying that many, including soldiers, share Vice President Sara Duterte's opinion that the government should reconsider its decision to revive the peace talks with the Communist Red. Quote, basta't solid ang AFP and professional. Full support kami kay Presidente. Are you sure? Di po ba? Ngayon, pinahihingi po siya ng komento tungkol dun sa sinabi niyang nauna na maraming mga sundalo at iba pa na sinusuportahan si VP Sara Duterte. So therefore, eto to. Pag natuloy siguro itong peace talks na ito, may mag-lead ng kudita. Kung maging matugumpay yung kanilang pagkukudita, sinong uupong presidente? Si Sara Tamilmil Duterte na meron pang Vice Presidential Security Guard, di ba? Sobrang spoiled si Biatch. Kasi number 1 friend niya, the man's best friend, si Amy Marcos. Silang dalawa po. Di po ba? Mas mahalaga ang kaibigan kaysa sa kapatid. Yan. Eto naman. Meron pong bumira na congressman sa inyong BP Tamilmil. Ito sa Abante TNT. Paalala ng Solon kay BP Sara. XPRRD, may amnesty proclamation din. Sino nagsabi niyan? Pinaalala ng isang kongresista kay BP Sara Duterte na ang amnesty proclamation ng Marcos administration ay pagpapatuloy lamang ng amnesty program ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Fallen from Grace. Ginawa ni Abang Lingkod Party List Representative Steven Paduano ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Justice at on National Defense and Security na tumutugon sa pagtutol ni BP Sara Duterte sa pakikipagsundo sa mga rebelde. Quote, this is not an effort by President Bongbong Marcos. This is an effort made by former presidents, including President Duterte, the father of the current Vice President. This is the commitment of all presidents since President Cory Aquino. With due respect to all those political leaders, elected public officials opposing these proclamations of the present administration, they should check where they stand. Because as a congressman, as an elected public official, we are bound to comply with our commitment about peace agreements with all these rebel groups. Ayan po. Pinagtibay ng dalawang komite ang 4 na resolusyon na magpapahayag ng suporta ng Kamara de Representantes sa Proclamation 403 to 406. Nagbibigay ng amnestiya. These 4 amnesty proclamations are just an implementation of the government commitments. And we, as public servants, should comply and support that commitment of this government. They are the product of the government's program, which the government and all of us should support and commit to because that is the commitment and program of this government and the previous administration. While I respect dissenting opinions in this country, I would just like to correct those elected, appointed, and career service officials of this government who are opposed to the President's amnesty proclamation. Sinabi ni Paduano, naglabas din si dating Pangulong Duterte ng mga katulad na proklamasyon. Ano po yon? No February 2021, Proclamation number 1090, 1091, 1092, at 1093. Bakit hindi dyan nagbigay ng statement si Mayor
Sara Duterte. Di ba? Bakit wala? Kasi tatay niya. O, di ba? Buti pa to. May pagpapahalaga sa pamilya. Eh, yung kanyang beshi-beshi, yung kanyang man's best friend. Ay, oo nga pala. Man's best friend lang yon. Siya ang amo. O, di ba? Siyempre, whoop, chut. Ganon, di ba? O. Ngayon, mga kababayan, ulitin ko sa akin kung ano po ang maging desisyon ni Pangulong Ninong PBBM dahil ako po ay government supporter. So suportahan ko 'yan, no? Ngayon kung magkakamali man, no? Kung hindi tutupad itong mga teroristang grupong CPPI, MPA, NDF, and then the government must act, no? Kung ano ang dapat gawin sa kanila, no? At mag-ingat-ingat po ang pangulo. Kasi dalawang biatch ang talagang nagtatandem, nag-aantay lang na talagang sakmalin siya. Palagay ko, yung puting ahas nung nandito, yung si man's best friend. Baka lang ha, tatanong lang. Baka siya ang nagbibigay ng impormasyon doon sa napakalaking bitter na taga LA. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.